kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is March 30, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa My Beauty Salon sa may San Jose Street, Guadalupe, Nuevo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may ko yung ating internet. Hindi ko mabasa yung drop off. Sabihin na lang natin mamaya pag nakuha na. Sa may TMPG Center, Ayala Avenue entrance sa may Bel Air, Makati po yan. Babalik po tayo mamaya konti pa pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger, kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Hello po. Morning. Good morning po, Pastor Dave po. Yes po. Basta biyahe, sir. Ayos lang po. Laban lang. Nakarami na po. Ay wala, mahina po. Ayun nga po eh. Laban lang kahit na ganito kasi wala talaga eh. Oo nga eh. Hindi pa tumataas ng pamasahe. Kailangan namin i-shoulder yung libo-libong dagdag na gasolina. Ay. Galing akong probinsya eh. Taas na ng pamasahe. Ah, bawal po yun ah. Nagtaas sila. Buti hindi sila nareklamo. Ang dami nga nareklamong ano Oo nga ngayon eh. po. Bus company na mga nagtaas na sabi Taas ng na presidente na bawal silang magtaas eh. Opo. Yung ano, subsidy po ng government, nakatanggap na po kayo? Or Meron naman po. Kaso Oo. yung 5,000 no yun, oo? wala pong ano po yun. Napakaliit na halaga po yun. Yun nga eh. Kung talagang ibabase mo sa fuel lang yun, Oo. 3 araw lang po yun. Tapos Kaya tapos na. na. Actually, 2 araw lang kasi nagkagasolina kami ng 2.5 eh. Mhm. 2 araw lang. Ay, hirap ng ano, sitwasyon natin. Hirap. Pero sa dumagdag na gasolina namin 1.5. Oo. So, ano lang kikitain? Take home nyo. Oh, ano lang kikitain namin doon? Yun nga. Yun ang hindi naiintindihan ng gobyerno. Mhm. Ang alam lang nila, hindi, kaya pa yan. Oo, Yun nga eh, normal, kaya sa normal daw. kaya sa computation nila dahil madali lang naman kumamit ng calculator eh. Oo. Eh dapat bukod sa nagka-calculate sila, punta sila sa labas sa actual. Yung I-actual ano nga nila. sana eh, yung tax na lang, para lahat tayo. Oo. Tawag dito, driver, pasahero, mga gano'n. Saka ang ano to po talaga diyan, hindi naman po pwedeng taas pampasahe lang. Hindi, dapat sahod. Oo. Taasan nila sahod para naman hindi rin kawawa yung matataasan ng pamasahe. Mhm. Ay ngayon, sasabihin naman nila, kawawa din naman negosyante. Sos, kayang-kaya naman yun eh. Kaya nga sila todo yaman ng yaman dahil sa nakakatipid sila sa ano, sa Oo. pasahod sa tao. Tutuusin yung mga sahod na yan na minimum, kulang na kulang yun eh. Ang daming suggestions eh, yung tax ng petrolyo, yung tax ng bilihin. Actually yung isa tax aprobado na yata. Ah. Napirmahan na yata ni Presidente. Oo. Pero yung VAT, hindi ko alam kung Yun pati nga. yun. Tapos yung sa mga empleyado, yung tax din, yung mandatory contribution, pwede i-suspend. May mga ganong suggestions eh, pero tawag dito, normal pa daw kasi. Normal nga eh. Normal sa kanila yun kasi mga bilyonaryo sila. eh. Oo, hindi nila Hindi naman nila ramdam yan. correct. Yung sinasabi nila yung sa ano na, magtipid tayo. Oo, Mhm. palapad papel lang yun. Bakit sila pa nagtitipid? Yun nga. Hindi naman nila ramdam yan eh. Mga bilyonaryo sila eh. Tapos itong mga ano sana, ano ba, sa highway, sa expressway, Mhm.
Yung sinasabing, actually nag-announce na yata si ano dyan na 50% yata yan. Oo. Please. Si Atong Ang. Ah. Kasi, ay, Ramon pala, Atong tuloy. Ramon Ang. Kay Ramon. Na, iba pala yung si Atong. Si Gambling pala yun. Kulong na saan na yata yun? Wala pa, hindi pa Ay, nahuli. wala pa, hindi nahuli. No? Hindi pa nahuli. Grabe nga eh. Pag mga big time, pahirapan. Ay, ganyan talaga, magaling magtago eh. Maraming pera eh. Maraming pagtapal eh. Ay, nako, nangyayari sa akin. Realidad talaga yan. Kasi talagang halimbawa lang halimbawa ito, kwentuhang ano lang naman ito. Kwentuhang kalye-kalye lang ba? Halimbawa, gusto nga magtago yung bilyonaryo na yon. Magtago sa, nagpapatago ba sa isang tao? O, bigyan kita ng 10 milyon, huwag mo ko ituturo. Ituturo pa ba yan? Sa hirap ng buhay ngayon? Yan nga eh. Napaka-imposibleng ituturo niya yun eh. So, kumita na siya eh. Masaklap yung mga kapulisan pa. Oo. Para sila yung matapalan. Wala na. Ano na yan, real talk lang yan talaga. Totoong nangyayari yan sa buhay ng Pilipinas. Sa hirap ng buhay, imposibleng uparan ka ng 10 milyon eh. Hindi mo tatanggapin. Kahit di ka na magtrabaho nun. Oo. Teka, tama naman dito. Taas tayo. Sabi nila hanggang June na lang daw yung supply natin. Petrolyo. Yun ang sabi-sabi sa mga ano, pero parang fake news yata. Yun nga eh. Parang fake news kasi may iba naman. Meron naman supply, ang problema mahal. Kasi tulad yan, Petron, government. Kukuha naman na sa Russia eh. May deal na sila sa Russia. Which is dapat noon pa nila ginawa yon. Hindi lang sa Middle East sana. Dapat ano ba 50-50 ang ginawa nila. Para or ano, parang reserve sana natin. Reserve. So, ang problema kasi sa atin eh, wala eh. Inuuna kasi ang private, no? Effective kasi yung private sa atin eh. Kasi nga, kapag ka i-government mo, malulugi. Bakit nalulugi? Kasi inuunang bulsa. Pagka pinrivate mo, wala nang makukurapan doon, private na eh. So doon ka na lang aasa sa tax niya. Ganun talaga. Kaya kahit anong gawin, checkmate pa rin. Checkmate. Totoo. Nangyayari. Ganun hindi maayos yung sistema. Pero sana naman ang ano naman dapat matapos na yung gera talaga. Yan talagang nag-cause ng talagang ganyan na problema ngayon. Actually, talagang hindi lang talaga sa atin, buong mundo. Yung mga umaasa sa langis talaga. Lalo na tayo talaga, wala talaga tayong langis. Umaasa lang talaga sa ano. Dami naman kasing ano, projects, malampaya, mga ganun, pero maliliit lang na. Saka inaano din pala sa, akala ko gobyerno, inaano pala din sa private no? Kaya mahal din pala ang ano noon dahil naka-private din. May hatian kasi. Tapos yung hati ng gobyerno. Saka yung sinasabi nila, nagtataka ako, sinasabi may mga malampaya na yan ang talaga ang nag-ano sa mga exclusive yan sa pag ano ng power sa kuryente. Tapos may hydro pa, may mga sa dam. Bakit sinasabi magtataas pa ng kuryente samantalang hindi naman talaga sa oil umaasa ang ano ng kuryente natin? Hindi naman doon. Nakikisabay sila eh. Business is business talaga eh, no? Mostly naman talagang ano, hydro naman yan sa dam. Tapos yung sa malampaya, sariling langis naman yun daw, di ba?
Eh, Wala wala talaga eh. gagawa. No? Sige na nga, nakapasok ka na. Wala tayo sa gobyerno eh. Kaya nga. Mas traffic po ba ngayon or ano, mas maluwag? Ay, mas maluwag na ngayon. Mas maluwag. Kasi bukod sa mahal na nga ng gasolina, kumunti na at ano talaga, marami nang nagbakasyon. Oo. Ang araw pala. Mhm. Pero syempre, mamaya mas lalong ano yan kasi kumbaga hindi pa nakakauwi lahat eh. Pauwi pa lang, Mm. kasalukuyan pa lang. Sa Miyerkules siguro, no? Oo. April 1. Yun yata yung huling may trabaho, di ba? Sa Opo. Miyerkules. So, bukas hanggang Miyerkules yan talaga yung palagay ko traffic. Mm-mm. Dahil uwian talaga yan. Talaga. Pagdating naman ng Huwebes sa Biyernes, nako po, may booking kaya? Sa probinsya karamihan. Oo, nasa probinsya lahat halos nun eh. Eh, mahal pa naman ang gasolina. Nako. Titingnan lang. Makikita. Ay, Pero mahina talaga kasi last year ganun, mahina. Eh, lalo na ngayon talaga kasi mas mahal ng gasolina talaga. oo. ngayon. Times 2. Hindi lang times 2 yata. 2 point something pa. Gas po ba to or Ah, diesel? gas po. Gasolina. Pero mas mataas yung diesel ngayon. mas mataas na ngayon, 130 plus na. Grabe. Mag 150 pa yan. Grabe. Ayan. Wala. Nawala na ako ng internet ah. Diretso lang naman yun, no? Kaso, nawala na ako ng internet. Ito lang hirap sa internet kong tuloy. Ilipat ko ng source. Diretso lang tapos Ayala. Itong SIM nang dito, ang hina. Hmm. Nireklamo ko na nga ito eh. Halos wala akong internet sa... Pinalakas naman din. Pero dito sa bandang area ng Makati, hindi yata talaga nila. May mga dead spot talaga eh. Kabisado naman, ano, sir? Apo. Tapos kakanan po dyan sa kanto. Tapos sa may baba. Hindi pa rin bumabalik internet ko. Tell me how. Internet ko po. Ayun. Okay. Ito na po? Okay, thank you boss. Sige Ito po, na lang ingat boss. po. God bless po.
Pang Bayad na po. Okay lang Ay, yan. salamat, salamat. Malaking bagay po to sa amin, sir. Salamat po. God bless po. God po kayo. God bless. Ayan, so naka-receive ulit tayo ng tips kay Mang, kay Manong. So, maraming salamat po. Ang presidente natin, pinigil yung pagtataas ng pasada, I mean pasada, ng pamasahe dahil iniisip na mabigat nga daw sa ating mga mananakay. So, alam ko iniisip naman ang kabutihan yan ng ating presidente. Pero naman sana iniisip niyo din yung kalagayan po namin na napakamahal po talaga ng gasolina. 1,500 po yung dumadagdag sa panggasolina namin ng dati pa, no? So, yan. Naglilis yan sa kita namin. So, ano nang uuwi namin? Ayan, sa mga passengers po namin, nakakaintindi po. Kahit na pinigilan nyo po ang pagtaas, ay sila na po yung nagkukusan nagdadagdag. Dahil naiintindihan nila yung kalagayan namin. How about kayo po sa gobyerno po? Hindi ako nag-aatake pero may sama lang po ng loob ng konti. About sa inyo po sa gobyerno, naiintindihan nyo ho ba talaga yung kalagayan namin? Yung totoo. Kasi yung mga mananakay, ibang mga mananakay naiintindihan nila yung kalagayan namin. Well, hindi naman po lahat. Dahil meron naman po talaga dyan na medyo said. At naiintindihan ko din ang kalagayan at ang desisyon ng gobyerno kung bakit. Siyempre, pangkalahatan yung desisyon yan. Pero sana po, intindihin nyo po sana ding mabuti po ang kalagayan namin. Yung 1,500 na dumagdag sa aming panggasolina po, imbis nakikitain na po namin yan, dahil ang dami namin gastusin, hindi lang po porket kumita ka ng libo-libo, ayun na yung kita ko, hindi po. Dami pong gastusin sa sasakyan, maintenance, sa gasolina, halos lahat po na pupunta dyan, napakarami pong gastusin. So sana po ay ano po yan, alam ko mabigat sa kasakali sa iba, sa karamihan na madagdagan ng pamasahe, pero sa mga papiso-piso, pa 2, 5 hanggang 100, kung tutusin hindi po gaano masakit yan. Pero sa mga mananakay yan, pero sa amin po sobrang laki na po yan dahil pandagdag po yan sa aming kita sa nawala na dahil sa pagtaas ng gasolina lang yan sa presyo ng pagproduce po natin. At well, sa akin lang suhestyon kung talagang makikinig ang gobyerno, ang pinaka the best po dyan, magtaas po ng sahod. Yung talagang minimum wage po natin is hindi naman po talaga sapat yan. Well, hindi nyo po nararanasan, lahat po ng nakaupo sa gobyerno hindi nyo nararanasan at hindi nyo alam yun sapagkat dati po naghirap ba kayo, sumakay ba kayo ng job? I doubt. Ang jeep, I mean, I doubt po. Lahat po kayo, halos lahat po kayo ay mga mayayaman, mga milyonaryo at bilyonaryo po kayo. Kaya kahit anumang krisis na dumarating ngayon, krisis na ito, alam ko po, bagaman nagpapa-interview kayo sa mga media na sinasabi niyo po magtipid-tipid tayo. Kayo ba nagtitipid? Personal po, sa inyong mga personal na buhay, kayo po ba talaga ay nagtitipid? Hindi ko alam po, pero para sa akin po, para sa isang bilyonaryo, milyonaryo, baliwala po yun sa inyo. Hindi ka po sa sa katulad namin kasi na talagang hindi nyo na po kailangang diktahan po ang bawat isa po sa amin na magtipid. Dahil talagang magtitipid po kami para mapagkasya yung aming kita, yung aming perang kakapiranggot na saktuhan at kulang talaga. Kulang talaga kung hindi namin titipirin ay hindi kaya hindi talaga mapagkakasya. So hindi nyo na po talaga kailangan magtitipid po tayo. Kayo po talagang magtitipid po kami. Ayan, so hindi po tayo atake at kung ano-ano man. Ano lang, sa loobin lang, naglabas lang sa loobin, pero hindi tayo ma-atake. Sa pinaka naman po ay okay yung pagdedesisyon naman ng gobyerno. At alam ko iniisip naman yung kabutihan ng lahat, hindi lang pang sa iisang opinion. Pero sana po ang gobyerno ay nakikinig sa lahat, opinion ng lahat. Ayan, so maraming salamat po. Muli hindi tayo ma-atake. Alam ko, saludo ako sa ginagawa ng pamahalaan. Paalam po.